Krimen sa Toledo City. Isang masakit na trahedya sa Toledo City. 12 anyos na bata natagpuang matapos ang 8 araw paghahanap. Sa Toledo City, Cebu, natagpuang isang 12 anyos na batang babae na si Cristel Joy Lagaras Avarquez, grade 6 student, matapos umano ng kanyang sariling pinsan. Isang malagim at nakabibiglang krimen ang yumanig sa lungsod ng Toledo City matapos matagpuang wala ng buhay ang 12 anyos na si Cristel Joy Lagaras Avarquez. 8 araw nakaraang iulat siyang nawawala ng kanyang mga pamilya. Unang naiulat na nawawala si Cristel sa Planta Poblacion Toledo City pagkaraan ng 8 araw, natuklasan ng kanyang mga labi noong February 11, 2026 at kalaunan ay narecover sa Paho, Barangay Ibo noong February 19. Ayon sa mga ulat, huling nakita si Cristel Joy na umalis malapit sa kanilang tahanan upang makipagkita umano sa isang kamag-anak. Wala umanong indikasyon noon na may masamang mangyayari. Inilarawan siya ng pamilya bilang masayahin, masunurin at puno ng pangarap sa buhay. Nang hindi na ito nakauwi, agad nag-alala ang pamilya at nagsagawa ng sariling paghahanap sa tulong ng mga kapitbahay. Kalaunan ay nagsampa sila ng blotter report sa pulis upang opisyal na maitala ang pagkawala ng bata. Sa loob ng 8 araw, walang tigil ang paghahanap kay Cristel Joy. Sinuyod ang mga kalapit na barangay, nag-post sa social media at nanawagan ng tulong sa publiko. Habang lumilipas ang mga araw, lalong tumitindi ang pangamba ng pamilya. Matapos ang 8 araw ng paghahanap, isang bangot ang bumungat sa pamilya at sa komunidad. Natagpuan ang labi ng bata sa isang liblib na bahagi ng Barangay Ibo. Ayon sa mga otoridad, nakagapos umano si Cristel Joy sa isang puno at nasa advanced state of decomposition na ang kanyang mga labi. Dahil sa kondisyon ng kanyang mga labi, kinailangan pang kilalanin siya sa pamamagitan ng kanyang suot na damit at iba pang personal na gamit. Ang eksenang iyon ay nagdulot ng matinding dalamhati hindi lamang sa pamilya, kundi sa buong komunidad. Agad isinagawa ang investigasyon at isinailalim sa masusing pagsusuri ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay upang makakuha ng ebidensya. Ayon sa kanyang ina na si Christine Albarquez, ang lola ng sospek ay kapatid ng kanyang ama. Sinabi ni Christine na nagulat at nagalit siya dahil isang araw matapos mawala si Cristel, nag-text sa kanya ang sospek na nagtatanong kung nakabalik na ang kanyang anak. Tumulong pa di umano ang pinsan niyang siya pala ang may sala sa krimen. Nagpapadala pa di umano ito ng mensaheng pag-aalala ng February 16 na nagsasabing, "Naaawa ako sa inyong lahat, Tin. Tumulong kami sa paghahanap. Na-check na namin lahat ng Bato Toledo pero hindi pa namin nakikita si Inday Joy Joy." Pag-aresto sa sospek. Sa pinakahuling update mula sa mga otoridad, naaresto na ang pangunahing sospek at mas lalong nakakabigla dahil ito ay isang kamag-anak ng biktima. Kinalala ang sospek na si Roela Garlas Villapuena Jr. Ayon sa inisyal na investigasyon, siya ang huling nakitang kasama ng bata sakay ng isang motorsiklo bago ito tuluyang mawala. Natuklasan ang kanyang bangkay noong February 11, 2026 at kalaunan ay narecover sa Paho, Barangay Ibo noong February 19. Sinabi ng mga saksi na ang kanyang katawan ay itinali sa kahoy, duguan at naaagnas na nagpapakita siya ay patay na ng ilang araw. Naputol ang ilang bahagi ng kanyang katawan at tinangay pa ito ng isang aso. Isinailalim sa isang kustodiya ng pulisya ang sospek habang inihahanda ang kasong isasampa laban sa kanya. Patuloy namang isinasagawang forensic examination at pagkalap ng karagdagang ebidensya upang matiyak na mabibigyan ng hustisya ang biktima. Panawagan ng pamilya. Sa gitna ng matinding dalamhati, nananawagan ng pamilya ni Cristel Joy ng agarang hustisya. Ayon sa kanila, hindi matutumbasan ng anumang salita ang sakit na dulot ng pagkawala ng isang inosenteng bata na marami pang pangarap sa buhay. Isang grade 6 student, isang bata na may kinabukasang pinutol ng karahasan. Ang trahedyang ito ay muling nagbukas ng usapin tungkol sa kaligtasan ng mga bata, lalo na kung ang panganib ay nagmumula pa mismo
sa loob ng sariling pamilya o komunidad. Habang patuloy ang proseso ng hustisya, nananatiling nagdadalamhati ang buong komunidad ng Toledo City. Umaasang mabibigyan ng linaw ang buong katotohanan sa likod ng malagim na krimeng ito.